Sa mga kagapang pa, for today's vlog mga gapang is yan, magre-reset naman tayo ng ating ECU, no? Kasi nagtanggal tayo ng pipe. Ayun, yung 51mm natin mga gapang tinanggal natin. Nag back to stock tayo. Kasi yun mga gapang is hanggang bala ko dyan is ipadugtong ko yung dugtungan ng mga kagapang para iwas ano sa tubig. Kasi dun part, pakita ko sa inyo mga gapang, dito mga part mga gapang is napapasukan siya ng tubig, parang higop. So ito okay na to dito, ito lang ipapadugtong ko. So yan, kaya binalik ko yung stock ko na pipe, yan o. So yan, binalik ko yung stock ko na yan. So ngayon, ang video naman natin ang gagawin is mag-reset tayo ng ECU. Kasi nga, nagtanggal tayo ng pipe. Yung sensor mga gapang, ito yun. Ito yung sensor na yun na nakarugtong dito, naka-thread yan dito mga gapang. Ito yun. Itong part na yan. So yan, kung makikita nyo. To. Yan. So ito yan. No? So ngayon, hanggang mangyari ito mga gapang is pag gamitin lang natin na tools is ito. DIY lang ito mga gapang na tools, no? So meron tayong, yan, kung makikita nyo, punta tayo sa panel ng ating, so yan, susiyan natin. Yan, makikita nyo, okay na yung panel natin. So ang mangyari dyan mga gapang is dito, pag suksukan na natin ng wire yung kable dun sa sensor nya, yan, dito ito mga gapang is mag 00 to. So wala yan, ito mag 00 to, pero hindi naman siya mag check engine. Yan, so sundan nyo lang ito mga gapang, then off natin, punta tayo dito sa compartment natin. So ito yung mga gapang yung sinasabi ko, yan, ito yan. So tanggalin natin itong takip para makikita nyo. O sa ito mga gapang ko. So natanggalan natin itong takip. Yan, dalawang suksukan. Yan. So ito yung gagamitin natin ngayon. Isuksok natin dito and then saka tayo magsusi doon. Pag nasusi na natin mga gapang, pull throttle. Pagka susi natin mga gapang, ganyan tulad nyan. Yan, pag nawala yan, full throttle tayo. Pagka na full throttle tayo, iilaw to ulit dito mga gapang. So 2 to 3 seconds yung pag-ilaw nya. So pag nawala na yung ilaw mga gapang, so bitawan nyo na yung pagka full throttle nya dito, and then switch off nyo yung susi, then tanggalin tong wire na nakakabit dito. So tara, umpisa na natin. So ngayon mga gapang, kabit na natin tong wire. So dahil walang taghawak ng ating video mga gapang, so ikabit ko lang muna. So ayun mga gapang, ganyan yung system pagka naikabit na yung wire, no? Yan, ganyan yung sistema dyan. So ganyan yung ano nya. So ngayon, sarado natin. So hindi ba sarado? Yan. So ngayon, punta tayo dito sa, tingnan nyo yung susi, pag susi natin mga gapang. Yan. So ayan, nakikita nyo. Yan. 00, di ba? Nakikita nyo 00. So yun yung code nya. Yung C na yan is code po yan, ang ano yan, code. Yan, nakaka 00 siya. Ngayon, switch off natin. Ngayon, pagka umpisa na natin. So pag switch on ng ating susi, makikita yung ilaw dito sa panel ng indicator. So mayroong engine check dyan. Ilaw, ito. Pakita ko sa inyo, ito yan. Yan, pag nawala yan, so full throttle body tayo dito. Full throttle, piga tayo dito. So tara, let's go. Umpisa na natin. So ilayo natin kung ito yung video para makita nyo. Yan, switch on natin. Umilaw.
nawala piga natin. Ayun, kita nyo umilaw. So nawala bitaw natin yung ating full throttle sa gas. So nawala siya. So ngayon ang gagawin niya mga gapang is i-off natin to. Pagka-off na natin yan, punta tayo ulit dito. So pagkapunta tayo ulit dito mga gapang, is tanggalin na natin to. Yan, tanggalin natin yan. Yan, tanggal na. So dahil natanggal na, ngayon yung mga magagapang is, ang mangyayari dyan, pag i-switch on natin ulit yan, papaandaran natin, magkakaroon ng hard start yan. So pag isusi natin mga gapang, meron tayong maririnig dito na 1 to 10 seconds na ugong dito sa part ng gas tank. Kasi yung sensor dito is yung nandito yung ating part ng ECU, tsaka yung gas tank, magre-refresh na yun para bago. So pakinggan nyo mga gapang ha. Yan. So dito na part mga gapang, meron tayong maririnig na ugong dyan to 10 seconds. Tingnan nyo, pakinggan nyo. Yun, narinig nyo? Parang sininok pa nga eh. Di ba? So yun. Mahaba-haba yung ano niya, yung yung tunog niya. 2 to 3 mahigit 10 seconds pa nga eh. So ngayon, ano natin to at papaandarin na natin, di ba? Tulad ng sinabi ko mga gapang is hard start na to siya. So pag nagpindot ka ng push button is hindi talaga siya aandar ng agad-agad. Kasi nga nag-refresh tayo, nag-reset tayo ng ECU sensor. So paandarin natin. Ngayon, mag-push start na tayo. So kung papansinin nyo mga gapang, tingnan nyo. Diba? Diba? So hindi siya aandar. Isa pa. Yun. Saka pa siya umandar. So ngayon mga kakapang is, kung nag-reset kayo and then nagbago yung ano dyan, nagbago tong gauge ng nyo, idle nyo, naging 3 na lang, pwede pa kayo mag-adjust doon sa minor. Kasi tendency yan mga kapang na bababa yan kasi nga nag-reset kayo ng sensor. No? So yan, itataas natin yan mamaya, ilagay natin yan sa 4 bar yung ano niya, 3 bar siya ngayon, nakikita nyo, ilagay natin sa 4 bar siya. Ganun lang kasimple mga gapang, gamit yung mahiwagang wire na to, makapag-reset na tayo ng ECU DIY. Yan, ganun lang kasimple mga gapang ano. So napag-reset na tayo ng ECU sensor, no, gamit itong mahiwagang wire na to. So ayan, tingnan natin kung responsible na ba yung ano niya, throttle niya, yung RPM niya. Yan. So yan, no. Yan, tunting ano lang, yan. Ayan. So kunting ano mo lang, piga mo lang, kunting ano mo lang dito, galaw. So meron ng galaw sa RPM. Ibig sabihin hindi na siya delay. Yan mga gapang, hindi na siya ma-delay yung pag ano mo dito sa gasolinador o sa throttle, para makikita mo yung RPM na responsive siya. Gumagalaw siya agad kung magalaw mo to, no? So ganun lang kasimple mga gapang. So hopefully meron tayong nakakuhang DIY video ano, patungkol sa ating pag-reset ng ECU, kung kayo naman ay nagtatanggal ng kung anong mga sensor na part ng inyong alaga.
power pipe to mga gapang. Yan. Ito yung ipadugtong ko mga gapang. Yan, ito mga part. Papahinang ko to, padugtong ko to. Para kasi normally naman mga gapang basta nagpalit tayo ng big elbow is meron talagang pugak. Pero ang inano ko dyan mga gapang, maliban sa pugak ng konti, yung tubig na ano, pag naglilinis ka or naulan o tawag baha, minsan naranasan ko na pumasok dito na part ng tubig dito sa dugtungan na to. Yan, so kailangan ko talaga ano yan, pahinang o padugtong. So yung mga gapang, kung bago kayo sa aking channel, ano, ayan, pakita ko lang sa inyo yung ating bagong ikinabit na sticker kay Alakdan, ano. So yan si Rider King of Underbone. Ayan, kung bago kayo sa aking channel mga gapang, makikita nyo itong logo na to, Alakdan JTV. Follow nyo ang aking page, channel name, YouTube channel, Alakdan JTV mga gapang. Yan, maraming salamat sa inyo lahat. At sa walang sawang suporta, yan. Sa vlog na to mga gagapang, hopefully meron kayong nakukuhang ideya kung kayo naman ay naka RFI 150. So yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.